Katutubo sa ating mga Pinoy ang maging mapagpanalanginin, kaya't hindi katakataka sa araw ng pagsamba saan man tayo naroroon, makikita mo ang mga Pinoy na nasa loob ng simbahan. Subalit napakadaling magtiwala sa Panginoon sa panahon ng ating kasaganahan at sa ating kalusugan. Ano naman ang maaaring mangyari kapag tayo'y nasadlak sa lubhang pagkakasakit? Ito, kaibigan, ang ating papaksain sa araw na ito. Ano ang maaari nating masumpungang biyaya sa panahon ng ating lubhang pagkakasakit? Alam ninyo, marami sa ating mga kamag-anak saan mang panig ng buong kalakhan ng Pilipinas ang nagkakaroon ng malubhang pagkakasakit. At ito'y nagbibigay sa atin ng mga depresyon, lalong-lalo na sa mga nakatatanda nating mga magulang. At saan tayo maaaring humugot ng kalakasan? Ang madalas pang ang nangyayari ay nasisisi ang Panginoon. Ang Diyos na sinasamba sa panahon ng ating kasigasigan at kalakasan. Ngayon, ang Diyos na sinisisi sa panahon ng ating pagkakasakit na lubha. Kung inyong maaalala, ganito rin ang naging karanasan ng isang lalaki sa banal na kasulatan sa katauhan ni Job. Kanyang idinulog sa Diyos ang kanyang mga hinaing at kanyang mga katanungan na gumugulo sa kanyang isipan. Tulad ni Job, uulitin ko, marami sa atin sa panahon ng pagpighati, ating sinisisi ang ating Panginoong Diyos. Pakinggan niyo ang sabi sa Job, Kapitulo 7, ang talata po ay 20. Kung ako'y magkasala, ano ang aking magagawa sa iyo? O ikaw na bantay sa mga tao? Bakit mo nga inilalagay akong pinakatanda sa iyo? Na ano pat, ako'y isang pasan sa aking sarili. Ang mga pisikal na karamdaman ay maaring bunga ng ating mga kasalanan. O di kaya, sadyang pinahihintulutan ng ating Diyos upang mabigyan ng kaganapan ang kanyang mga panukala sa ating buhay. No? Kasi minsan, ang iniisip natin, pagka may sakit yung tao, dala na ng kanyang kasalanan. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat maaring ipinahihintulot ng Diyos ang pagkakasakit sa ating buhay sapagkat higit na mas malawak ang kanyang nakikitang maaring idulot nitong biyaya sa atin. Opo, narinig niyo ang biyaya. Ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi natin nalilimitahan sa ating pagkakasakit upang ipagkaloob sa atin ang biyaya. Maraming mga pagkakataon sa ating buhay na pagka tayo'y nakakaranas ng kapighatian, ito rin ang nagiging paraan ng Panginoon upang ipagkaloob sa atin ang mga biyaya. Pakinggan niyo po ang ilang mga bagay na aking sasabihin na maaring magdulot sa atin upang makita natin ang biyaya ng Diyos sa kabila ng ating karamdaman. Una, sa Awit Kapitulo 119, ang talata po ay 67. Pinamamanhik ng banal na kasulatan na dapat nating tuparin ang kalooban at salita ng Diyos. Maging sa panahon ng kapighatian, ganito nga po ang sabi sa Awit 119, ang talata ay 67. Bago ako nagdalamhati, ay naligaw ako, ngunit ngayoy tinutupad ko ang iyong salita. Kaya't napakahalaga na maging tayo'y nagkakaroon ng pagkakasakit ay hindi ito sapat na dahilan upang tayo'y lumayo sa Panginoon. Bagkus, lalo pa nga nating hanapin ang kalooban at kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Lalo tayong lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng kasulatan sapagkat dito ang ating pong pagkakasakit ay ginagawa ng Panginoon na daanan ng pagpapala sa atin. Ulitin ko po, una, kinakailangang tuparin natin ang kalooban ng Diyos sa kabila ng ating pagkakasakit. Ikalawa, buksan natin ang ating puso sa Kanyang mga turo. Kasi napakadali na isara natin ang ating mga damdamin kapag tayo po'y nakakaranas ng pagkakasakit sa ating buhay. Subalit ganito ang patutuo ng banal na kasulatan sa Awit 119, ang talata po ay 71. Mabuti sa akin na ako'y napighati
upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Alam nyo, tayong mga tao, sadya yata na pagka nakakaranas tayo ng pagkakasakit o yung lubhang karamdaman natin, doon lamang tayo nakakapagbulay-bulay kung ano ang maaring itinuturo ng Panginoon sa ganitong mga karanasan natin. Kaya nga doon pa tayo nagkakaroon ng pagbabago sa mga kaparaanan ng ating buhay. Nag-iingat sa pagkain, nag-iingat sa ating mga kilos, pero minsan pagka wala yung mga ganong karanasan para bang lahat ay gusto nating gawin, maging ang mga bagay na hindi ayon sa palatuntunan ng Panginoon. Kaya kita mo, hindi lamang natin maaring sunudin ang kalooban ng Diyos, subalit sa panahon ng ganitong kapaghatian, dooy maaari nating buksan ang ating mga puso, ang ating mga damdamin sa maaring itinuturo sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ikatlo, sa ikalawang Korinto, Kapitulo 1, ang talata po ay 3 hanggang 4. Ang sabi po ay, ito ay paraan upang lalo tayong mahabag sa iba na maaring katulad ng ating karanasan. Ulitin ko, ikalawang Korinto, Kapitulo 1, ang mga talata ay 3 hanggang 4. Ang sabi po, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inaaliw din sa atin ng Diyos. Kaya kita ninyo, ang mga nararanasan po nating mga kapighatian o yung lubhang pagkakasakit natin at mga suliranin sa buhay, nagiging paraan pala ng ating Panginoong Diyos. Upang sa ganito rin, karanasan ay maaari tayong magbigay ng kaaliwan sa ating kapwa. Yung mga nakakaranas po ng kanser, yung mga dumadaan po sa mga mahirap na pagpapagaling, pagka tayo po'y napapagaling ng Panginoon, tayo rin ang nagsisilbing kalakasan ng maraming dumadaan din sa ganong kapighatian. Doon ay pinapadaan ng Panginoon ang kanyang biyaya sa iba sa pamamagitan ng ating mga karanasan. Ikaapat, lumakad ng may pagtitiis at pagtitiyaga para sa Diyos. Napakahalaga po na makilala natin na sa ganitong mga karanasan, ang pagtitiis at pagtitiyaga ay napakahalaga upang makita natin ang biyaya ng Diyos. Sa Santiago Kapitulo 1, ang talata po ay 2 hanggang 4, ganito po ang patotoo ng salita ng Diyos. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa mga sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Kaya napakahalaga po na ito'y makita natin sa ating karanasan, na hindi lamang na tayo'y dumadaan sa mga ganitong pagsubok sapagkat ito ang gumagawa sa atin ng kasakdalan. Hindi niyo po napapansin? Sa panahon ng ating kalumbayan, sa panahon ng ating pagkakasakit, pagka ang ating pong pagbubulay-bulay at pagbabalik loob sa Panginoon ay naayon sa kalooban ng Diyos, ito'y gumagawa sa atin ng pagsasakdal. Lalo tayong nagiging mataman sa pakikinig sa anong maaring nais ng Diyos na ganapin natin sa ating mga buhay. Hindi na po natin dapat antayin sana ang ganitong mga pagkakataon na tayo po'y magkasakit upang tayo'y makinig sa ating Panginoong Diyos. Pero sa ayaw at sa gusto natin tanggapin o aminin natin sa hindi, kadalasan tayong mga Pinoy, doon lamang natatauhan pagka tayo'y nagkakasakit. Panglima, tanggapin mo ang iyong kahinaan at aminin ito sa iyong sarili. Tila yatang napakahalaga na makilala natin ang ating pagkukulang, ang ating kakulangan, no? Lalong-lalo na yung ating mga kamalian sa buhay upang gawing pagpapala ng Diyos sa kabila ng ating pagkakasakit, ang ating karanasan. Ganito po ang payo ng ikalawang Korinto, Kapitulo 12, ang talata po ay 7.
At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag. At binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Yung palang mga ganong karanasan, nagiging paraan upang tayo po ay huwag malabis at tayo maging palalo. No? Madalas kasi alam niyo pagka wala po tayong nararanasang mga ganon sa ating buhay, nakakaisip tayo ng ating kalakasan ay saganang atin. Ng ating mga tinatangkilik, ang ating mga kayamanan ay saganang sa ating pagpapagal. Ang kagandahan ng ating mga anak ay ating pong ibinabalik na papuri sa ating mga angking mga kagalingan. Pero pagka naman tayo nakaranas ng ganitong mga pagsubok, doon tayo natatauhan. Ito yata'y naging paraan ng ating Panginoon, maging sa banal na kasulatan, upang dalhin tayo sa ating kawalan at ipakilala sa atin ang ating pong kahinaan. Kaya alam niyo po, napakahalaga na tayo pong mga mananampalataya sa panahon ng ganitong pagkakasakit ay aminin sa ating mga sarili, kilalanin sa ating mga sarili na wala tayong magagawa hiwalay sa ating Panginoong Diyos. Ang sunod, umasa ka sa kalakasan na masusumpungan mong tanging-tangi sa ating Panginoon. Ganun pa rin pong sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, Kapitulo 12, ang talata po ay 9. At siya ay nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkos akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Jesucristo. Kaibigan, may matatagpuan kang pagpapala sa mga pagsusubok ng karamdaman na iyong maaring nararanasan. Ang tanging kasagutan ay masusumpungan natin sa kalakasan ng ating Panginoong Diyos. Ulitin ko po, yung mga bagay na aking pong binanggit, hango sa mga katotohanan ng banal na kasulatan, nagpapakilala sa atin na pagka tayo po'y nakakaranas ng mga kapighatian, yung pong malubhang pagkakasakit, ay hindi lamang nangangahulugan na tayo po'y nagkasala, na tayo po'y humiwalay sa Diyos, na tayo po'y napalayo sa kalooban ng Diyos. Bagkos, pagka tayo'y lubos na nagsisi, ito rin po ang nagiging daan upang ang ating Panginoon ay magbigay ng mga pagpapala sa ating buhay. Sa ating pong pagpapatuloy, pansinin niyo po ang sinabi sa Santiago Kapitulo 1, ang talata po ay 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Kaya sa panahon ng ating mga pagsubok, kaibigan, huwag kang bibitiw sa Panginoon. Maging sa mga sandali na parabang wala nang ibang paraan upang ikaw ay malunasan sa iyong pagkakasakit. Sapagkat tatandaan niyo po, silang mga nagtitiis, silang mga umiibig sa Diyos ng kanilang buong buhay hanggang sa uling sandali ay pagkakalooban ng Panginoon ayon sa kanyang pangako ng putong sa buhay na walang hanggan. Opo, hindi po nagagalak ang ating Diyos sa ating pong pagdurusa. Wala pong katuwaang makita tayo ng Panginoon sa banig ng ating karamdaman. Subalit ito'y kanyang ipinahihintulot upang makita mo na sa ating mga pananampalataya kinakailangang linangin pa tayo ng ating Panginoong Diyos. Yung bang dalisayin tayo ng ating Panginoong Diyos upang lalong maging sakdal ang ating pong karakter sa Kanya. Ngayong naunawaan mo na ang maaring mga kadahilanan at maaring gawin ng Panginoon sa panahon ng ating mga pagsubok at pagkakasakit. Nais ko namang ibahagi sa iyo, kaibigan, ano ang maaring mga hakbang na dapat mong gawin upang mapanagumpayan mo ang walang pagtitiwala sa Diyos sa panahon ng iyong pagkakasakit. Kasi napakadaling matukso na tumalikod sa Panginoon at sabihin natin, hindi mo ako minamahal. Ikaw ang dahilan ng aking pagkakasakit. Kung tunay mong iniibig ang aking mabait na kaibigan, bakit ipinahintulot mo na siya'y magkasakit?
Itong mga ganitong katanungan pagka nanatili sa ating mga puso mainam lang sa una na ibubulalas natin ang damdamin sa Panginoon. Pero pagka ito'y pinanatili natin sa ating puso, ito rin ang hinahawakan ng ating kaaway sa ating mga damdamin upang lalo na nga tayong mapalayo at ayo'y mag-alinlangan sa ating Panginoong Diyos. Kaibigan, walang idudulot na pagpapala sa atin ang ganitong pag-aalinlangan at pagkagalit sa ating Panginoong Diyos. Tatandaan mo, may paraan, may dahilan ng Panginoon kung bakit itong mga ganitong pagkakataon ay ipinahihintulot niya sa ating buhay. Kaya't naririto, mga 7 mga hakbang upang mapanagumpayan natin ang pag-aalinlangan sa Diyos. O di kaya, pagkawala ng ating pagtitiwala sa Kanya. Sabi doon sa una kinakailangan, iiyak mo sa Diyos ang iyong mga hinaing. No? Ang Panginoon, bagamat nababasa na ang ating puso, ang ating isipan, bago pa man natin sabihin, mabuti na ating pong naibubulala sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat nakakatulong sa atin ang pagluha. Nakikita natin ang ating mga kahinaan. At ito, sa ganitong paraan, tayo'y umaasa na merong Diyos na tutulong sa atin, na alam ang ating bahagi ng ating buhay. Pansinin ninyo, ang sabi sa Awit Kapitulo 56, ang talata po ay 8. Iyong sinasaysay ang aking mga paggagala. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? Tayo'y nakapagtatanong ng mga ganitong karanasan sa buhay. Subalit hindi kinakailangan na manatili sa atin ang ganong mga damdamin habang tayo'y nagkakaroon ng pagkakasakit. Kinakailangan pagka ito'y naibulalas na natin sa Panginoon, pagka ito'y ihinga natin sa Panginoon, dapat manumbalik tayo sa pagtitiwala sa Kanya. Sapagkat doon natin makikita na sapat ang kalakasan ng ating Panginoong Diyos. Ikalawa, ipaubaya mo ang lahat sa Diyos. No? Maraming mga bagay na hindi natin lubos na maunawaan. Marami rin tayong mga hinahangad na gusto nating mangyari. Pero pagka ito'y hindi nangyari sa atin, ayon sa ating idanalangin, kinakailangang ipaubaya natin ang lahat sa Diyos. Ganito po ang sinasabi sa Kawikaan Kapitulo 3, ang talata po ay 5 hanggang 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at Kanyang ituturo ang iyong mga landas. Tamo, kasi minsan, ang nakikita lamang natin itong kapighatian natin itong nararanasan nating hirap. Pero higit na mas malawak ang naunawaan ng Panginoon. Higit na mas malawak ang nakikita ng Panginoon sa ating buhay at makabubuti sa atin. Kaya't napakabuti po na ilagay natin ang lahat ng mga bagay na ito sa kamay ng ating Panginoong Diyos na pinagmumula ng ating kalakasan. Ikatlo, magkaroon ng panahon ng kapahingahan. Alam niyo, may sakit na nga tayo, yung bang pinapahintulutan pa natin ang pag-aalala, ang depresyon, na lalong kumain sa natitira nating lakas. Kinakailangan lalo nating matutunan na magpahinga sa ating Panginoon. Sa pagkakasakit, ang pamamahinga ay tunay na napakahalaga. Ganito po ang patotoo ng Awit Kapitulo 46, ang talata po ay 10. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y magbubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y magbubunyi sa lupa. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi takip ang mga mata o pikit ang mga mata upang hindi makita ang ating kalagayan. Kinakailangan lamang magtiwala tayo, maging sa panahon na parang hindi natin napapakinggan ang Panginoon. No? Naruroon ang kapangyarihan ng Diyos na umaalalay sa atin. Kaakibat nito o kakambal nito yung sunod na hakbang na umasa tayo sa kalakasan ng Diyos. Hindi lamang tayo maglalagak ng ating mga sarili sa ating Panginoon, kundi aasa tayo ng may buhay na pananampalataya.
Yung bang ginaganap natin yung inaakala natin at hinihiling natin sa kalooban ng Panginoon. Hindi lamang sa paghihintay, kundi ginaganap natin na buhay sa ating mga puso, sa ating mga damdamin. Isaias, Kapitulo 40, ang talata po ay 29. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. Kaya sa inyo pong mga nagtatanong, mayroon bang pag-asa sa Panginoon kung ikaw ay napipigati, kung ikaw ay mayroong karamdaman? Opo. Ang katunayan yan kung wala nang magawa ang doktor sa Panginoong Diyos, no? Yung pa lamang ang pasimula ng pagkakataon niya na gumawa ng himala sa ating mga buhay. Huwag ka nga lang bibitiw sa ating Panginoon. Natutunan ko sa aking maikling karanasan at sa iba't ibang pagkakataon na ang Panginoon gumagawa, lalong-lalo na sa mga panahon na nakikita at nakikilala natin na wala tayong magagawa sa ating mga sarili. Pero habang tayo nagpupumiglas, habang tayo gumagawa ng mga kaparaanan natin na parang walang buhay na Diyos na maaaring malalay sa atin, hindi nakakagawa ang Panginoon. Tingnan mo yung nalulunod. Diba't yung nalulunod, ganun din Napakahirap na iligtas ang isang nalulunod na nagpupumiglas pa. No? Pero pagka ito'y humandusay na at halos wala ng lakas, madali na nating maakay ito patungo sa kaligtasan, patungo sa kapayapaan, patungo sa tunay na pagtitiwala sa Diyos. Ang karanasan natin, habang lalo tayong nagpupumiglas, habang lalo tayong gumagawa ng ating mga sariling kaparaanan, lalo tayong lumulubog. At sa ating paglubog, doon tayo napapahamak. Pero ang Panginoon, naroroon, umaantabay sa atin. Isa pang bagay na hindi ko nais na makaligtaan, na ilagay natin sa ating mga isipan upang mapanagumpayan natin ang ganitong mga tukso ng pagwawalang tiwala sa Diyos, yung matuto tayong maging maligaya. Tumawa sa kabila ng ating mga kalungkutan. Kasi sabi nga nila, may sakit ka na, nagdudusa ka na, mahirap ng iyong kalagayan, sandamukal na busangot pa. Ang iniharap natin sa sanlibutan, lalong nagiging mahirap ang ating kalagayan. Pakinggan mo ang payo ng Kawikaan, Kapitulo 17, ang talata po ay 22. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Kaya napakabuti pala po na tayo po ay tumatawa, na merong kaligayahan sa loob ng ating mga damdamin. Sa ganitong paraan, lalong nagbibigay sa ating pangangatawan ng kalakasan na mapanagumpayan po ang mga tukso ng pag-aalinlangan sa Diyos. At ito po'y nakakapag-boost din ng ating immune system na tinatawag. Matutunan po natin dapat na maging disiplinado po tayo. Na hindi sa lahat ng karamdaman gayon na lamang tayong susuko sa mga kahirapan. Lalo tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. At ika-6, dapat matutunan natin na disiplinahin ang ating sarili. Alam nyo, yung mga doktor na naggagamot po sa atin, yung mga nagpapayo sa atin, na nag-aalaga sa atin, kinakailangan ginagawa po natin yung mga payong ito, lalo na't makabubuti nga po sa ating pangangatawan. Kinakailangan din po nating lumapit sa mga maaring makapagpayo sa atin kung paano pa lalong mapalalakas ang ating pong mga katawan. Ganito po ang pinatutunayan ng Kawikaan, Kapitulo 15, ang talata po ay 22. Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatag. Kahit na pala sa pagpapayo po malaking bahagi sa ating kagalingan at sa lalo nating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Pero pauna lamang po, pipiliin nyo po ang maaring makapagpayo sa inyo. Yung lalo kayong ilalapit sa Panginoon. Kasi maaring kayo mayroong mga kaibigan na makapagpayo, subukan mo yung ganito. Ay, subukan mo yung mga ganito. Ay, subukan mo yung ganito. Yung pala, hindi mo napapansin. Sa ganong paraan, napapalayo ka sa Panginoon. At ang mga idinudugtong o ipinapayo sa iyo, yung mga pamamaraan na hindi ka magtitiwala sa paraan ng ating Panginoong Diyos.
At ang panghuli po ay magpasalamat sa Diyos. Alam niyo, may malaki pong nagagawa ang pagpapasalamat sa ating buhay. Pagka tayo po'y nagpapasalamat, kumikilala po tayo at tumatanggap tayo ng isang bagay na ginawa para sa atin. Kaya ang una nating dapat pasalamatan ang Diyos Sa ating pagpapasalamat sa Diyos, sa ganitong paraan, nakikilala natin na kung hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Kaya ang pagpapasalamat, nagdudulot po sa atin ng kagalingan at inilalayo po tayo sa pagwawalang tiwala sa ating Panginoon. O di kaya'y pag-aalinlangan sa Diyos. Maging po, dapat natin pasalamatan din yung ating mga kasamahan sa bahay. Lalong higit, yung pong nag-aalaga sa atin. Kasi isa dyan sa mga nahihirapan at talagang nagpapakasakit, nagbibigay sa atin ng kanilang pagkalinga, itong mga tao na malapit sa ating buhay. Matutunan nawa nating magpasalamat sa kanila. Nakakatulong din po yun Kasi sila lalo silang magiging masigasig sa pag-alalay at pagsuporta sa atin. Kaya mahalaga po, uulitin ko, pinakahuli, upang mapanagumpayan natin ang pag-aalinlangan sa Diyos, matuto tayong magpasalamat. 1 Tesalonica, Kapitulo 5, ang talata po ay 18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kaibigan, ngayon sa mga darating na panahon, hindi natin alam kung kailan maaaring dumapo sa atin ang sakit na malubha. At kung ito'y maganap, sana ay makatutulong sa atin ang ating mga pinag-aralan upang manghawak tayong matibay sa ating Panginoong Diyos. Sa panahon ng ating mga pagsubok sa buhay, huwag po tayong kaagad-agad na bibitiw sa Panginoon sapagkat Siya ang ating kalakasan. Nais po natin na sa ganitong paraan ay magkakaroon tayo ng karanasan ng pagpapala sa kabila ng ating mga karamdaman. Sapagkat sa ganung paraan din po, ang ating mga kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay na nasa ating paligid ay magkakaroon din po ng pagpapala mula sa ating karanasan. Saan man kayo naroon, ano man po ang inyong karamdaman sa sandaling ito, nais ko po na tayo lumapit sa Kanya sa pananalangin. Panginoon naming Diyos, Ikaw na siyang lumalang sa amin. Ikaw na nakababatid ng aming mga karanasan, ng aming mga kalagayan, ng aming mga pangangatawan. Maging mga suliranin na aming pong hinaharap sa sandaling ito, na nagdudulot po sa amin ng depresyon. O Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan na nagmumula lamang sa inyo, upang sa aming pagtitiwala sa inyo, ay magkaroon po kami ng tunay na tagumpay laban sa ganitong mga pagsusubok. Panginoong Diyos, hipuin mo silang mga may karamdaman sa sandaling ito na sumusubaybay po sa aming pag-aaral. Bigyan mo po sila ng pagtitiwala sa Diyos. Magkaroon sila ng kapayapaan at kagalakan sapagkat sa ganitong paraan ay maaari mong ganapin ang iyong biyaya sa kanilang mga buhay. O Panginoon, sa mga nag-aalaga sa aming mga may sakit, sa mga umaagapay, sa mga lubhang dumadaan sa mga suliranin, Panginoon, maging mabuti rin po kaming mga tagapagpayo sa kanila. Maging mabuti rin kaming mga kaibigan na handang umakay sa kanila na manatili sa inyo. At ngayon, O Diyos, sama-sama kami nawang makakuha ng sapat na kalakasan mula sa inyo at sa iyong mga biyaya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Panginoon, marami sa panahon ngayon ang lumalabas na iba't ibang klaseng mga sakit. Mga karamdaman na marahil ay dahil din sa aming mga sariling kapabayaan. Mga karamdaman na dala ng aming pang-aabuso sa aming kalusugan. Ang mga karamdaman na ito ay madalas na sumusubok sa aming pananampalataya sa iyo. Kaya nga, Ama, sa oras na ito, aming itinatalaga ang aming mga buhay sa iyo, sapagkat sa iyo lamang kami makasusumpong ng kaginhawahan at kapanatagan sa iyong kalakasan. Bringing hope the world over. Hope Channel.
You're watching Hope Channel. Around the world.